Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Meron tayong dalawang sistema na nakikita sa long range forecast at posibleng itong ma-develop at lumitaw next week. Alamin natin ang mga lugar na maaaring maapektuhan ng mga malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy na umiiral ang shear line na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon, habang ang northeast monsoon o amihan ay nakakaimpluwensya sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala ang easterlies naman ang nangingibabaw sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa on-the-ground forecast condition, unahin natin ang mga lugar na direktang naapektuhan ng shear line sa Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at Northern Samar. Asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat at pagkulog, lalo na sa hapon o gabi. Ang shear line ay isang boundary kung saan nagsasalubong ang malamig na hangin mula sa amihan at ang mainit na hangin mula sa karagatan. Kapag nagtatagpo ang magkaibang air mass na ito, nagiging favorable ang kondisyon para sa pagbuo ng makakapal na ulap at tuloy-tuloy na pag-ulan. Dahil dito, may banta ng malakas na buhos ng ulan na maaring magdulot ng biglaang pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Samantala sa Central Visayas, natitirang bahagi ng Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, gayon din sa Davao Region at Cotabato, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng easterlies na kadalasang nagdadala ng localized thunderstorms. Bagamat hindi palagian ng pag-ulan, ang mga thunderstorms na mabubuo ay maaring magdala ng malalakas, ngunit panandali ang pag-ulan. Sa ganitong sitwasyon, posible pa rin ang flash floods at landslides, particular kung ang ulan ay bumubuhos ng malakas sa maikling panahon. Ang ganitong uri ng pag-ulan ay kadalasang hindi agad napapansin, ngunit maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga ilog at estero. Dito naman sa may Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora, asahan na makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, karaniwang banayad ang dala ng amihan sa mga lugar na ito. Wala tayong nakikitang malalaking banta o significant impact. Sa kasalukuyan, gayon din sa Metro Manila, Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated light rains. Ang mga pag-ulang ito ay naasang saglit lamang at hindi malawak, kaya't minimal o walang inaasahang seryosong epekto. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, magpapatuloy ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies, bagamat maraming lugar ang maaaring makaranas ng maaliwalas na panahon sa maghapon. Mahalagang tandaan na ang severe thunderstorms sa maaaring mabuo anumang oras. Ang mga ito ay may kakayahang magdulot ng malalakas na buhos ng ulan, pagkidlat at pagbugso-bugsong hangin na posibleng magresulta sa localized flooding at landslides. Ayon naman sa Coastal Water Condition Outlook ngayong araw sa Northern Luzon at sa mga silangan section ng Central at Southern Luzon, asahan ang malakas na ihip ng hangin na nagmumula sa hilangan-silangan na may taas ng alon na maaaring umabot mula 1.2 hanggang 2.8 meters. Ang ganitong kondisyon sa dagat ay maaaring maging mapanganib para sa maliliit na sasakyang pandagat, lalo na sa mga bangkang pangisda. Pinapayuhan ng mga mangingisda at operator ng maliliit na bangka na mag-ingat o kung maaari ay iwasan muna ang paglalayag hanggang sa humupa ang alon at hangin. Samantala sa nalalabing bahagi ng bansa, makakaranas ng katamtamang hangin na nagmumula sa silangan hanggang hilagang silangan na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Bagamat mas kalmado kumpara sa hilagang Luzon, nanatiling mahalaga ang pag-iingat, lalo na kung may mga localized thunderstorms na maaring pansamantalang magpalakas ng hangin at magpataas ng alon. Ngayon, dumako naman tayo sa Tropical Cyclone Threat Forecast na ilabas ng Pag-asa para sa week 1 mula February 11 hanggang 17. Ipinapakita ng mga forecast guidance na may posibilidad na mabuo ang dalawang Tropical Cyclone like Vortex o TCLB sa loob ng Pag-asa Monitoring Domain.
Mahalagang tandaan na mga sistemang ito ay hindi pagganap na bagyo kundi mga paunang sirkulasyon na maaari pang magbago o humina. Ang unang vortex o TCLB-1 ay inaasang mabubuo sa may katimugang bahagi ng Palawan, samantala ang ikalawang vortex o TCLB-2 ay posibleng lumitaw sa may silangan hangganan ng Par. Gayunpaman sa kasalukuyang pagtataya, ang mga kondisyong atmosperiko ay nagpapahiwatig na mababa ang tsansa ng tuluyang pagdevelop ng mga vortex na ito bilang ganap na tropical cyclone. Ibig sabihin, bagamat may namumuong sirkulasyon, hindi pa sapat ang mga salik tulad ng organisadong thunderstorms, activity at favorable wind environment upang suportahan ang mabilis na paglakas nito. Kung titignan naman natin ang weather satellite animation and wind pattern analysis na ang malamig at tuyong hangin nagmumula sa hilagan-silangan ay mas nagiging dominante. Dahilan upang lumakas ang low-level winds na bumabagtas sa Luzon at umaabot hanggang sa ilang bahagi ng Visayas. Kapag mas umiigting ang amihan, karaniwan nitong pinapalakas ang daloy ng hangin at pinapaboran ang pagdadala ng mas maraming kaulapan at pag-ulan, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa silangang baybayin. Dahil dito, inaasahan ng madalas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat hanggang minsang malalakas na pag-ulan sa mga sumusunod na lugar. Partikular na maapektuhan ang eastern section ng Luzon, kabilang ang Bicol Region, Quezon at Aurora kung saan direktang sumasalpok ang dalang kahulumigan ng amihan. Posible rin ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa Eastern Visayas, lalo na sa Northern Samar at Samar, bunsod ng enhanced moisture flow. Sa ganitong sitwasyon, hindi lamang simpleng pag-ulan ang dapat bantayan, ang pagsasama-sama ng malamig na hangin ng amihan at ng mainit hangin mula sa karagatan ay maaaring magdulot ng mas organisadong cloud formation. Kapag tumagal ang pag-ulan, tumataas ang panganib ng flash flood at landslides, lalo na sa mga mababang lugar, tabing ilog at bulubunduking lugar. Bukod sa pag-ulan, inaasahan din ang paglakas ng hangin at pag-alon ng karagatan na maaaring magdulot ng maalon hanggang mapanganib na kondisyon sa baybayin dagat, partikular sa hilaga at silangang bahagi ng bansa. Sa kasulukuyan, wala man direktang banta ng bagyo, mahalagang tandaan na ang malalakas na epekto ng amihan ay maaaring magdulot ng weather hazards na kalintulad ng nararanasan sa mga low pressure systems, lalo na kung may nabubuong localized disturbance. Sa kabuuan, ulitin lang natin ang mahalagang detalye, importanteng bantayan ang mga rehiyong patuloy na nakakaranas ng madalas at minsan ay malalakas na pag-ulan lalo na sa mga lugar na nasa silangan at baybaying bahagi ng bansa. Ang mga probinsya sa eastern sections ng Luzon at Visayas, kabilang ang Bicol Region, Quezon, Aurora at Eastern Visayas ay patuloy na maaring makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat hanggang sa minsang malalakas na pag-ulan. Sa ganitong kondisyon, tumataas ang panganib ng localized flooding, particular sa mga mababang lugar at sa mga komunidad na malapit sa ilog at estero. Kapag ang pag-ulan ay naging tuloy-tuloy o bumubuhos ng malakas sa maikling panahon, posible ang biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubundukin at landslide-prone areas. Kaya't pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at huwag ipagsawalang bahala ang mga senyales ng pagtaas ng tubig at paggalaw ng lupa. Samantala, patuloy ding minomonitor ang dalawang tropical cyclone like vortices o TCLB sa loob ng Pag-asa Monitoring Domain. Bagamat ang mga ito ay hindi pagganap na bagyo, ang presensya ng mga ganitong sirkulasyon ay maaaring magdulot ng pagbabago sa distribusyon ng kaulapan at pag-ulan, lalo na kung makakahatak ito ng karagdagan lakas mula sa karagatan. Dahil dito, patuloy ang paalala sa publiko na manatiling alerto, maganda laban sa posibleng pagbaha at landslides. Kaya manatiling nakamonitor dito sa ating channel mga kababayan para sa pinakabagong update tungkol sa lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat.